Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa magiliw mong tagapakinig. Ako si Marcos at ang ibabahagi ko na karanasan ay karanasan ng aking ama nung bata pa sila at naninirahan pa sa bundok na Mambukal sa probinsya ng Negros Occidental. Para maintindihan niyo ang kwento ay hayaan niyo na isalaysay ko ito sa katauhan ni Papa. Bali ito na. Ako si Perfecto, o kilala sa tawag na Pekto. Edad 10 taong gulang ako nang maranasan ko ang hindi kaaya-ayang karanasang ito. Kung sa panahon ngayon ay matatawag na katang-isip lamang ang ganitong klaseng karanasan. Pero noong unang panahon ay talagang hindi namin gugustuhin na makaengkwentro ng ganitong klaseng nilalang. Dekada 60, sinasama ako ng aking ama sa bundok. Nangunguha kami ng uway, o ratan sa Tagalog. Ginagawa namin itong iba't ibang produkto, kagaya ng upuan, basket, lamesa, tungkod, at iba't ibang kagamitan na gamit sa uway o ratan noon. Strikto ang aking ama na tawagin na lamang natin sa pangalang Ikoy. Kapag sinaway ka ng isang beses ay dapat sumunod ka na, dahil kapag hindi, paniguradong papaluin ka niya ng ratan. Kapag hindi kami gumagawa ng mga panindang gawa sa ratan, tumutulong naman kami sa pagtatrabaho sa tubuhan. Malawak ang tubuhan sa lugar namin. Ito rin ang pangunahing negosyo ng karamihan sa lugar namin at maraming batang nagtatrabaho dito. Pagkatungtong ng 7 taong gulang, dapat ay marunong ka ng mag-alaga ng kalabaw at kahit na anong uri ng hayop. Sanay na rin dapat sa gawaing bahay, lalo na sa pagluluto at pagigib ng tubig, pati paghanap ng panggatong at maging ng pangangaso. Isa ako sa mga batang madali na lamang sa akin ang magtrabaho sa bukid o maging sa looban lang ng bahay. Sanay ako dahil madalas kaming iwan ni Papa at ni Mama sa bahay. Madalas kasing magtuwang silang dalawa kapag nag-aani ng palay nun. Hindi kasi ako pinapayagan kapag palay na ang kanilang aanihin. Katwiran ni Papa, nakikipaglaro lamang ako sa mga kagaya kong bata na nakikiani. Kaya si Mama Fanya lamang ang isinama niya. Ako naman ang naiiwan sa bahay kasama ng 2 kong kapatid na maliit na sina Boyong at Maying. Kahit kaming 3 lamang sa bahay ay hindi kami nahihirapan. Magkakasundo kami sa gala at kung sa ano pang gawain. Ang hindi lamang namin ginagawa ni Boyong ay ang pabayaan si Maying noon. Nag-iisang babae at bunso pa naming kapatid ito. Todo protekta kami sa kanya. Ganun pa man ay kami din ang klase ng kuya na mapang-asar sa kanya. Isang araw, nagpaalam silang 2 ni Boyong na bibili na muna sa tindahan. Pinayagan ko naman sila. May kalayuan ng tindahan sa bahay namin pero sanay naman kaming bumibili. 3 oras na ang nakaraan. Nakapagluto na ako at nakapag-ipon ng tubig at panggatong. Pero wala pa rin ang 2 kong kapatid noon. Dahil sa pag-aalala ko sa kanila, sinundo ko na silang 2. Nakita ko silang ginagamot ni Maying ang mga sugat ni Boyong. Anong nangyari sa inyo? Bakit marami kang sugat, Boyong? Umakyat ka sa puno, no? Nahulog ka ba? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Si Maying ang sumagot. Nakipagsuntukan umano si Boyong sa isa sa bata sa amin sa kandido. Ang bata na iniiwasan ng lahat dahil sa kanyang tiyuhin na si Bonjing, na kuno-kunong delikadong aswang sa lugar namin. Tinanong ko kung bakit ganun karami ang galos ni Boyong. Sumagot naman si Maying na pinagtulungan siya ng magpinsan, si Candido at Yayong. Dahil sa galit ko ay kaagad akong umalis. Sinabihan ko ang 2 na umuwi na sa bahay at baka nakauwi na sina Mama at Papa. Hinanap ko si Candido at ang pinsan niyang si Yayong. Nakita ko sila na naglalaro ng basketball. Kasing edad ko lamang ang 2 ito.
Na makita nila ako ay tinuro pa ako ni Candido at pinagtawanan. Bakit niya pinagtulungan yung kapatid ko, Candido? Mas bata yun sa inyo ah. Ano ka ba ding? Mapang-asar ko na tanong nun. Dali-dali akong nilapitan ng pinsan niyang si Yayong. Sinabi ko naman sa kanila na kung hindi sila bakla, lumaban sila ng patas at paisa-isa lang. Si Candido ang unang nakipagsuntukan sa akin. Pero dahil sa batak ako sa trabaho, mas mabigat ang kamao ko at mas may matipuno ang katawan ko. Kaya hindi niya kaya ang bawat pagbitaw ko ng suntok nun. Natumba ito sa lupa. Nang natumba ay sinugod naman ako ng pinsan niyang si Ayong. At muli ay mas malakas ako sa kanya kaya natatamaan ko ito ng puro. Hanggang sa nakita kami ng isa naming kapitbahay na si Manong Fausto. Hinawat niya kami at pinauwi na sina Candido. Pero bago pa man tuluyang makaalis sa mga ito, nag-iwan pa ito ng katagana. Isusumbong nila ako sa kanilang tiyo Bonjing nun. Di magsumbong ka. Namimihasa na lang kayo. Palibasa, aswang yung tiyuhin mo eh. Pamilya ng aswang. Panunukso ko pa dito. Mabilis akong hinawakan ni Manong Fausto sa braso. Dali-daling hinila palayo sa lugar. Inihatid ako nito pauwi sa bahay. Dahil ayon sa kanya, delikado na ang umuwi ako ng mag-isa. Lalo na at nag-aagaw na ang liwanag at ang dilim. Pagkarating sa bahay, naghihintay na si Papa Pekto sa bakuran. Hindi may pintang itsura nito. Hawak-hawak na nito ang kanyang pamalo na gawa sa sanga ng ratan. At pag ganun ang senaryo, alam kong malilintikan na ako at hindi ako nagkamali nun. Pagkalapit ko pa lang ay kaagad na akong hinagupit ni Papa ng hawak-hawak niya maliit na sanga ng ratan. Gusto ko sanang humiyaw sa sakit pero nakikita ng kapitbahay namin nun kaya pinilit kong tiisin yung sakit. Mabuti na lamang at si Manong Fausto na ang sumuway kay Papa. Sinabi nito kay Papa kung ano ang nangyari. Naroroon pala siya sa taniman ng kanyang tubo nang mangyari ang pananambang ni Yayong at Candido sa dalawa. Sinaway niya ang mga ito kaya mabilis itong tumakbo. Dahil sa nalaman, napamura na lamang si Papa noon. Ang buong akala niya ay nakipaglaro ang dalawa sa mga yon. Pinalo niya kasi itong si Yoyong. Si Maying lamang ang hindi. Dagdag pa nga ni Mang Fausto, nakita niya akong dumaan sa may tubuhan. Tinawag niya pa ako pero hindi ko man lang siya pinapansin. Diretso lamang umano ang lakad ko kaya sinundan niya na lamang ako noon. May hinala na akong susugurin niyang magpinsan eh. Hindi ako nagkamali. Pagdating ko'y nakabulagta na sa lupa si Candido. Habang yung Yayong naman bugbog sarado na rin. Pagkikwento ni Mang Fausto kay Papa, sinabi nito na hindi niya ako masisisi kung binugbog ko ang dalawa dahil kung sa mga kapatid niya man mangyari yon, paniguradong magiganti din siya. Lalo na't alam niyang wala namang ginagawa ang mga ito. Natahimik na lamang si Papa dahil sa sinabi ng kapitbahay. Ganun pa man, pinaalalahanan siya nito na magsabi na kaagad kay Lolo. Dahil ayon sa kanya, kilala niya si Bonjing at siguradong kakampihan nito ang mga basagulero niyang mga pamangkin. Pinapasok naman ako ni Papa sa loob ng bahay. Kagad ko namang sinunod yon. Sa loob ay nakita ko na ginagamot ni Mama ang mga galos ni Boyong. Napailing na lamang ako sa nakita ko. Malupit talaga si Papa. Kapatid ko nang nabugbog ng walang kasalanan, dinagdagan niya pa. Pero syempre, hindi ko na lang naisitinig yon. Mahirap na baka makatikim pa ako muli ng daladala niyang mga sanga ng ratanon. Ilang sandali pa nga ay pumasok na si Papa sa bahay. Nakita niya ang sitwasyon ni Boyong. Hinawakan niya ito sa ulo at ginulo ang buhok nito. Ganon din ang ginawa niya sa akin noon. Sinabi pa nito na mag-usap kami mamaya pagdating niya. Nagpaalam ito na pupunta muna ito sa bahay ng kanyang mga magulang. Sina Lolo Ikoy at Lola Merta. Kilala kasi ang mga ito na magaling na manggagamot sa aming lugar, dun sa Karatig Barangay. Pagkatapos niya magpaalam ay kaagad na rin siyang umalis.
Medyo mahaba-haba pang lalakarin bago marating ang bahay nila lolo at lola. Habang naghihintay kay Papa, inutusan kami ni Mama na linisin ang silid kung saan mananatili sina lolo. Sumunod naman ako. Si Boyong naman ay hindi na namin pinatulong pa. Malubha kasi talaga yung bubog niya. Medyo nilalagnat na rin ito, kaya't kami na lamang ni Maying ang naglinis ng silid nun. Kulang-kulang 1 oras ang nakalipas, bumalik si Papa, kasama ang lolo at lola. Lumapit naman kami para magmano. Sabay-sabay kaming kumain. Habang kumakain ay tinitingnan kami ni Lolo Ikoy nun. Nakita niya yung mga galos ni Boyong. Kaya nagsimula siyang magtanong kung ano ang dahilan ng gulo. Bumili kami ni Maying sa tindahan. Nangiinis na po sila. Hindi namin po sila pinansin. Pero sinundan po nila kami. Hinila nila yung damit ni Maying kaya napunit. Doon ako lumaban. Pagkikwento ni Boyong. Sinabi ni Boyong na si Manong Fausto ang umawat sa kanila. Pinakuha ni Papa kay Maying ang damit niyang napunit. Mabilis namang tumayo si Maying at kinuha ang damit nun. Nasaktan ka ba ng ginawa nila yun, Maying? Tanong ni Papa kay Maying nun. Sumagot naman ito nang hindi naman siya nasaktan pero napahiya siya. Humingi rin ito ng paumanhin kay Boyong kung bakit niya ito sinaktan. Pinagsabihan din ni Lolo si Papa nun. Kilala mo yung mga anak mo, Pekto ha? Ang dumi mo magdisiplina. At pagpapalaki sa kanila kaya kung may higit na nakakilala sa ugali niya, dapat ikaw yun, kayong mag-asawa. Kagaya ng kung gaano kita nakilala bilang anak ko. Hindi na lamang sumagot pa si Papa sa mga sinabi ni Lolo. Naisip niya nagkamali na rin siya. Naisipan ni Lolo at Lola na manatili na muna sa bahay hanggang sa matapos ang sigalot na aming hinaharap nun. Yun ay kung sakaling pupunta sa amin si Bonjing. Habang gumagabi ay hindi namin maiwasang kabahan. Lalo na't ayaw ni Lolo na maglagay ng pangontra sa bahay. Ayon sa kanya ay ayaw niyang malaman ng aswang na may isang dalubhasang albularyo na nasa bahay. Kahit minsan ay hindi pa nagtagal si Lolo sa bahay kaya hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataon na magkita ni Lolo. Lalo na at sa kabilang sityo naman si Bonjing nakatira. Sumapit ang hating gabi. Wala naman kaming narinig na kung anong uri ng tunog na malapit. Meron umanong aswang na naulinagan si Lolo pero ayon sa kanya'y malayo naman ito sa bahay namin. Kinabukasan, maaga pa lamang ay dumating sa bahay si Candido at ang kanyang ama. Humingi ng paumanhin ito para sa anak niya. Ganon din naman si Candido. Humingi ito ng paumanhin sa akin at kay Boyong. Nakipagkamay pa ito sa amin ni Boyong pero nag-alangan akong abutin ang kamay niya. Nagdadalawang isip ako nang makita ko ang klase ng pagngisi nito. Alam ko may ibig sabihin yon. Kaya hindi ako nagtitiwala sa pakikipagkamay sa kanya. Ganun pa man, para hindi makapagsimula ng anumang gulo ay inabot ko na lamang ang pakikipagkamay nito. Ultimong si Boyong ayaw sana makipagkamay pero napilitan na rin itong tanggapin ang kamay ni Candido nang siniko ko ito. Hindi naman nagtagal pa mag-ama sa bahay. Umalis na rin ang mga yon. Nang makalayo na ang mga ito ay saka naman nagsalita si Papa ng, "Huwag pa rin kayo magbigay ng kumpiyansa mga anak. Hindi ko gusto yung kinilos na mag-ama. Nararamdaman kong pakitang tao lang yung kanilang ginawa." Dahil doon, sinabi ko kay Papa na ganun na rin ang pakiramdam ko sa kinilos na mag-ama. Muli na kaming pumasok sa bahay para kumain na ng agahan. Kalahating oras pang nakalipas. Naganda na sina Mama at Papa na pupunta sa sakahan nang dumating si Mang Faustino. Ibinalita nito sa amin na yung binatilyong nakaaway nila Candido patay na umano. Nakita na lamang ng pamilya nito sa ilog. Nasa 3 araw na itong nawawala. Ang buong akala ng pamilya nito ay nanatili lamang ito sa bahay ng kanyang tiyuhin sa Patag pero nang pumunta doon ang ama ng binatilyo, ay sinabi nitong hindi naman nakarating doon ang bata.
Dahil doon ay humingi na ng tulong ang magulang ng bata sa barangay. Nang hinanap nila, hindi nila makita ang bata. Sinuyod nila ang tabing ilog sa isiping baka naligo lamang yun sa ilog at nalunod. Habang sinusuyod nila ang ilog ay nakita ng kagawad ng barangay ang kulay pulang bagay na natatabunan ng mga malalaking bato sa ilog noon. Nilapitan nila ito at nakita nilang binatilyo na pala yun. Nangangamoy na ang katawan nito. Wakwak ang tiyan at wala na ang ibang parte ng katawan, lalo na ang kanyang mga kamay at hita. Tanging ang mabutong parte na lamang ng katawan niyang natira. Pero sinigurado na ng ama nito ng anak niya ang kanilang nakita dahil sa damit nito at pang iba pang suot niya. Dahil sa nangyari ay binalaan kami ni Papa na wag munang pumunta sa kung saan-saan, lalo na kung hindi nila alam. Mahirap na mangyari sa amin ang nangyari sa binatilyong nawala. Hindi naman nagbitiw pa si Lolo Ikoy ng salita sa mga kwento ni Mang Fausto. Sinabihan na lamang nito si Papa na wag na mag-alala dahil hindi mangyari sa aming magkakapatid ang nangyari sa anak ng kanilang kakilala. Napanatag naman si Papa. Nagpatuloy sila sa pagpunta sa sakahan para mag-ani ng natitirang palay na kailangan nilang anihin. Ang inaasahan namin ay matatagalan sila sa palayan dahil ayon sa kanila, marami pa silang kailangang anihin noon. At ang klase ng paglilinis sa palay ng panahon na yon ay masyado pang tradisyonal dahil wala makinarya na gigiling ng mga tangkay para maghiwalay ang palay sa tangkay nito. Mano-mano nila igigiling yon at tinatapihan para maghiwalay ang mismong palay sa kanyang tangkay. Kaya naman takang-taka ako dahil 3:00 pa lamang ng hapon. Nasa bahay na sila ni Mama. Hindi pa nalinisan ang naani nilang palay. Ayon kay Mama, sa bahay na lamang nila ito lilinisin. Tinanong naman sila ni Lolo kung bakit maaga silang umuwi. Ayon kay Papa, pinuntahan sila ni Bonjing habang gumigiik sila ng palay. Sinabihan sila nito na hindi makatarungan ang ginawa ko sa kanyang mga pamangkin. Pinagtanggol lang ng panganay ko mga kapatid niya, Bonjing. Kaya hindi mo masisisi ang panganay kong anak kung nasaktan man ng mga pamangkin mo. Kung tutuusin, ang ikalawa kong anak na lalaki ang kinawawa ng mga pamangkin mo eh. Pinagtulungan nilang bugbugin, kahit mas bata at mas maliit sa kanila nang dihamak yung anak kong yon. Pagpapaliwanag ni Papa sa noon ay galit na lalaki. Sinabihan ito si Papa na nagpapalusot lamang. Pero ang totoo ay pinagtatakpan umano ni Papa ang aming ginawa noon. Dahil sa narinig ay uminit na rin ang tenga ni Papa. Gawin mo yung sa tingin mo tama, Bonjing. Pero sinasabi ko rin sa'yo, alam ko na nasa tama ang mga anak ko. Kaya kung pinoprotektahan mo yung mga pamangkin mo, poprotektahan ko rin yung mga anak ko. Makahulugan umanong ngumisi ang lalaki habang nagsabi ng, sige Pekto, protektahan mo yung mga anak mo. Tingnan natin kung saan na makakaya mo at kung magtatagal ang pagprotekta mo sa kanila. Tumango na lamang si Papa sa sinabi nito at nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Namulaw umano ang mga mata ni Bonjing noon. Tumakbo na ito at akmang aalis na pero bago pa man yun ay nagbitiw ulit ito ng kataga. Sige Pekto, hintayin mo lang ako. Dahil sa ginawi ng lalaki ay tinapos na lamang nila ang paggigiik noon. Pinasok na sa sako ang mga palay at gumayak na pauwi. Dahil sa nalaman ay sinabi na lamang ni Lolo, sige, tingnan natin kung hanggang saan siya dadalhin ang pagiging aswang niya. Dahil sa nangyari ay takot na kaming magkapatid na makipaglaro sa iba naming kaibigan. Iniisip namin na baka pati sila ay madamay pa. Kalahating oras ang dumaan. Niyaya ako ni Papa na umigib ng tubig. Dali-dali akong kumuha ng aming mga lalagyan ng tubig noon. Kanina ko pa gustong umigib kaso natatakot ako na kaming dalawa lang ni Boyong ang pupunta sa balon. Kasama si Papa ay naglalakad na kami papuntang balon. Pero sa daan, nakita namin ang anak ng aming kapitbahay na
inaapi-api ng magpinsang Candido at Yoyong. Sinitsitan ang mga ito ni Papa at sinaway nun. Pero tila ba walang naririnig ang mga ito. Patuloy nilang inookray ang bata. Nang naghahanda ng sumuntok ang batang si Candido, doon na lumapit si Papa para awatin pero nagsalita si Candido na, "Isusumbong kita sa tiwin ko. Makikita nyo. Kahit ikaw, tanda makikita mo. Bakit kasi may pakulo pa si tatay na manghingi ng paumanin sa inyo eh? Mamamatay din naman kayong lahat." Doon na nagalit si Papa. Sinabihan nito si Candido na, "Hindi kami natatakot sa inyo. Sa tiwin mo. Sabihin mo siyang bilisan na at lusubin kami sa bahay." Nang malaman niya at magkaalaman na pamilya kayo ng aswang, mabilis na umalis ang dalawang binatilyo. Si Papa naman ay mabilis na niyang pinatakbo pa uwi ang anak ni Mang Fausto. Kami naman ni Papa ay diretso nang pumunta sa balon para umigib ng tubig nun. Sinidlan ko na ng tubig ang lahat ng mga lalagyan at kaagad na rin akong pinasama ni Papa sa pag-uwi sa bahay. Iniwan na lamang namin ng 3 pang sisidlang galon ng tubig nun. Hindi pa man kami nakaalis sa balon ay dumating na si Mang Fausto. Tinulungan nito si Papa sa pagbuhat hanggang bahay. Dahil doon ay wala na kaming kailangang balikan na sisidlan sa balon. Ayon kay Mang Fausto, nagsumbong sa kanya ang kanyang anak tungkol sa nangyari. Kaya nagmadali siyang puntahan kami ni Papa sa balon. Sinabihan naman ni Papa ang kaibigan na huwag na kaming alalahanin at magiging maayos lamang kami. Binigyan pa ni Mang Fausto si Papa ng isang uri ng patalim na ayon dito, nagmula pa sa yumao niyang abuelo. Sinabi nito na isang mabisang armas na panlaban sa mga aswang umano nun. Doon naman sumagot si Lolo ng, "Dalhin mo na yan, iyo. Mas kakailanganin mo yan para protekta ng pamilya mo." Sinabihan na rin ni Papa si Mang Faustino na umuwi na dahil malapit nang magdilim. Kailangan siya ng kanyang pamilya. Sumapit ang takip silim. Maaga pa kaming pinakain ni Mama at Lola dahil sinabi nito na aalis kami kinabukasan. Uuwi kami sa bahay nila Lola. Doon muna kami titira para sa amin umanong kaligtasan. Dahil sa sinabi nito ay mabilis kaming sumunod na kumain at matulog. Sumapit ang 10:00 ng gabi. Hindi pa rin ako makatulog nun. Pakiramdam ko, nilalagnat ako na hindi ko alam. Ganon din si Boyong. Sinabi nitong nilalamig siya, kahit nakabalot na ang buong katawan niya ng kumot. Lang tingnan kami ni Nanay ay sinabi nitong mataas ang lagnat namin ni Boyong. Si Lola naman ay tumayo at kinuha ang katas na makabuhay na kanyang piniga at nilagyan ng asukal nun. Ayon sa kanya, alam niyang mangyayari ang ganitong bagay, kaya naghanda na siya ng mga gamot na kailangan namin. 3 minuto lamang ang nakalipas na matapos naming makainom ng katas na makabuhay. Unti-unti nang nawawala ang aming lagnat ni Boyong. Pero si Maying naman ang sunod na nilagnat nun. At kagaya ng pinainom ni Lola sa amin ay pinainom niya rin ito. Nakatulong naman para mawala ang lagnat ni Maying. Ilang sandali pa ang lumipas ay narinig na namin ang huni ng isang inahing itik na parang naghahanap ng kanyang mga sisiw. Tinanong ko si Mama kung bakit may itik sa gabi. "Hindi itik yung naririnig mo. Nilalang ng dilim yan. Aswang ang may kagagawan ng ganyang paghuni." Natakot ako nun. Maya-maya pa ay saglit nang nawala ang paghuni. At ang sunod na mga huni ay malayo na sa bahay namin. Maya-maya ay narinig namin ang pagpasok ni Lolo at ni Papa sa bahay. Hindi mapakali si Papa nun. "Tay, baka kailangan ni Paring Fausto ng tulong ko." Wika nito kay Lolo. Kaya ng oras na yun ay kaagad din silang umalis papunta sa bahay nila Mang Fausto. Kahit hating gabi na ay nagmamadali pa rin silang umalis. Inabot ng 3 oras bago sila nakabalik sa bahay. Pagbalik ay dala nila ang mag-anak, maging si Mang Fausto na noon ay sugatan. Dali-dali akong lumapit sa anak ni Mang Fausto noon.
Nanginginig pa ang tuhod nito na halatang takot pa rin ito. Kaya't binigyan ko ito ng tubig at pinainom para maigpisan ang kaba nitong naramdaman. Nang umayos ng sitwasyon niya, doon ko na siya tinanong kung ano ang nangyari kay Mang Fusto. Ayon sa anak nito, may narinig silang huni sa labas ng bahay. Pagkatapos ay sinuwag ang kanilang dingding. Malapit nang mag-alas 12 ng gabi nang makarinig sila ng hindi nga kaaya-ayang paghuni at pagsuwag nun. Kaya lumabas si Mang Fusto para tingnan kung ano ang nangyari sa labas. Pero hindi na ito nakapasok sa loob dahil nakipagbuno na umano ito. Tinawag ako ni Lolo sa kusina. Inutusan ako nitong mag-init na ng tubig para makapagkape sila. Sumunod ako nun. Habang nagpaparikit ay doon na ako nakaramdam ng antok. Kung kailan malapit nang lumabas ang araw. Pasalamat na lamang ako nang sinabihan kami ni Papa na bawal kaming gumala sa kung saan. Delikado ang sitwasyon dahil sa nangyari kagabi. Pagkatapos naming mag-almusal, saka pa lamang ako nakatulog. Ginising na lamang ako ni Buyong gawa ng magtatanghalian na nun. Habang nakikipag-usap ang mga matatanda nun, nakikinig ako. Sinabi ni Lolo na sinadya niyang hindi ilagay sa apoy ang patalim na ginamit niya sa nilalang kagabi para muli itong bumalik sa amin at doon na niya mahuli ang nilalang na yon. Nasa bahay pa rin si Mang Fusto at ang kanyang pamilya. Doon mananatili ang mga ito hanggang sa matapos ng pang-iistorbong ginagawa ng nilalang. Pagkatapos magpananghalian, nakipaglaro ako kina Yoyong at Pidik. Muling dumating si Candido at ang kanyang ama. Tila ba nagulat ang mga ito na makita si Pidik sa bahay, maging si Mang Fusto. Hinanap ng mga ito si Papa kaya kagad ko itong tinawag. Lumabas si Papa at hinarap naman ang ama ni Candido. Nagsalita ang lalaki na wag na makialam si Papa sa laban na hindi naman siya kasama nun. Hintayin niya na lamang umano ang tiyempo niya. Sino ba yung kaaway ko, pre? Buong pagkakaalam ko, isang itim na pusa lang yung tinaga ko kagabi ah. Wala akong kaaway na tao. Sagot ni Papa sa tatay ni Candido. Nakita ko ang galit sa mukha nito pero nakipagtitigan si Papa dito. Umalis nang walang paalam ang mag-ama. Tinagapan nito ang maliit na punong kahoy sa daan. Huwag mong tagain na maliit na punong kahoy. Hindi yan marunong lumaban. Sigaw ni Papa sa lalaki nun. Kinagabihan, maaga pa lamang ay mabigat na ang klima. Maalinsangan na hindi maintindihan. Hanggang sa maya-maya ay nagwika si Lolo ng pinaghahandaan umano ng aswang ang bawat takbang na gagawin niya. Nasaan ang sanga ng ratan mo? Tanong ni Lolo kay Papa. Kinuha ni Papa ang sanga ng pinatuyong ratan na may habang isang dipa at kalahati. Inorasyonan yun ni Lolo at binigay kay Papa. Sinabi niya kay Papa na mas mainam na armas ang sanga ng ratan kesa sa armas na may patalim. Lalo na at matagal na niyang pinatuyo ito. Alas 11 ng gabi, may narinig kaming huni ng nilalang. Galit na galit ito. Kung huni niyang pagbabasihan. Lumabas si Papa sa bahay habang si Lolo naman ay umupo lamang sa hagdan habang binabantayan kung ano ang mangyayari. Maya-maya pa ay may huni ng tila ba isang kambing. Nang marinig ko ang huni ng nilalang, nagmadali akong humanap ng butas para makita kung ano ang nangyayari sa labas nun. Nakakita ako ng butas sa dingding. Tamang-tama lang na naaninag ko ang pagsugod ng nilalang kay Papa. At nang makalapit ng nilalang na yon, kaagad itong hinataw ni Papa ng sanga ng ratan. Humiyaw ito ng malakas. Muli ay hinataw niya to ng sanga na siyang muling paghiyaw nito, na tila ba nasasaktan ito ng todo. At sa muling paghataw niya ay may narinig kaming lumagapak sa lupa. Sinigawan ito ni Papa. Gapang! Gapang kambing! Gumapang ang nilalang. Sinabihan ito ni Lolo na hayaan na nito ang nilalang
Hayaan mo na ka. Pabayaan mo siyang makauwi sa kanila. Pumasok na sila ni Lolo sa loob ng bahay para magpahinga na. Kinabukasan ay si Lolo at Papa na mismo ang pumunta sa bahay nila Bonjing. Pero wala na silang naabutan pang tao sa bahay ng mga ito. Pati sila Candido ay wala na sa bahay nila. Ayon sa kapitbahay nila, 4:00 pa lamang ng umaga nang umalis ang mag-anak, kaya wala ng tao sa bahay nilang yon. Ayon pa sa ginang, dala ng mga ito ang gamit nila sa bahay, kaya kung hindi sila nagkakamali, lilikas ang mag-anak at lilipat ang mga ito sa ibang lugar. Naging maayos ang aming sitio magmula nang mawala ang mag-anak na sakit ng ulo ng aming lugar noon. Mula noon, maayos na kaming nangunguha ng ratan na siyang aming hanap buhay.